Kontrobersiya sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. lalong lumalala matapos mabunyag ang isang iskandalo na nagdulot ng matinding pagkabigla sa unang ginang na si Lizzette Nasmags. Samantala muling umalma si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kasalukuyang Pangulo na nagdagdag ng tensyon sa pamahalaan. Ayon sa mga ulat, ang iskandalo ay may kaugnayan umano sa mga kontrobersyal na isyu at desisyon at personal na isyong kinakasangkutan ni Kuting na siya ngayon iniimbestigahan ng publiko at media. Labis na nagulat si Lizzette Nasmags nang mabalita ng detalye nito, ngunit nanatili siyang tahimik sa harap ng mga katanungan. Samantala, hindi napigilan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbayag ng matapang na opinyon. Sinasabi ng ganitong mga isyu ay nagpapahina sa tiwala ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon. Sa harap ng lumalalang kontrobersya na nanawagan ng publiko ng transparency at accountability mula sa pamahalaan, habang patuloy ang pag-abang sa magiging pahayag ni Kuting Jr. at may ng pamilya niya, marami ang umaasa na may sasaayos ang isyu ng hindi makakaapekto sa pamamahala ng bansa. Sa kabila ng iringan, nananatili ang panalangin ng sambayanan para sa katatagan at pagkakaisa ng gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Meron silang ipinalabas na statement. Ginagago tayo eh. Alam mo ang statement niya? Ayan oh. Oh. Takpan ako. Ito yung statement niya. Written statement, ayaw ko na basahin kasi walang laman, ubob man yan. Para hindi halata na bangag, no? Para hindi mahalata na grabe bang hangover sa kasalan, nagpalabas ngayon ng statement. Kanina lang. Bakit ayaw? Nasaan siya? Ba't ayaw niya mag-live? Total vlogger naman siya. Sabi ni Ricardo, oh, durugista yata to. Ito ang wagas na gagong vlogger. Gago daw ako. Kanina si Berto, ngayon si Ricardo. Dalawa na. Nasaktan ka dahil dahil nalaman mo na si Ugag na puon mo mas inuna pa yung pag-attend ng kasal kaysa rumisponde doon sa Batanes. Bisto? Wala man to sa mainstream media. Di man to pinapalabas. Mayang Uber pa nga sigag ba? Paano? Mag-video siya, mag-rating siya ng video. Lutang man. Tandaan ninyo, 20 white shirt every 30 minutes. Kasalan man, inuman, kasama na yan. Anli pulburon. Pag humarap siya, kitang-kita. Baka may maiwan pa ng residue. Oh. Kaya para sabihin lang concern, ayan, nag-post ang Ugag. Ano yan, nakakatulong yung post mo? Nakapagpadala doon ng relief goods doon sa Batanes? Hihinto yung bagyo? Mas excited pa to na mag-attend sa kasal ni Nograles kumpara sa tumulong doon sa Batanes. Ba't hindi ko yung nagpundo ng sobrang daming relief goods? At bakit ang mga militar wala pa doon? Yung mag-rescue wala pa? Buang gidya. Kaya tama lang kayo na barangin kayo ni Palangga. Barangin mo muna, Palangga. Kasal na kayo. Nakita ko kasi mga Palangga. Sabihan natin, nakita ko habang gabi. Ayan, barangin mo yan, Palangga. Nakita ko may nagbigay nito sa akin. Ako sino nagbigay nito. Wow, happy Halloween, ha? Ngayon tayong gugulgurin niya. Isip na to. Nang dahil sa baka ng ginimis na to, mga Palangga. Nagka-leche-leche ang buhay ninyo. Yan, nahin natin to. Ayan. Barangin mo yan. Tingnan mo. Naging ano na siya, oh.
Sige. Tignan mo ang itsura niya. Di ba? Natira talaga ng buong buo. Tignan natin. Alam mo bangag, napakasinungaling mo. Gumastos ang mga OFW ng lahat-lahat. Napakawalang hiya mong ingrato ka. Gumastos ang taong bayan. Kinampanya ka ng libre. Tapos ano pinalit mo? Singkot. Dilubyo. Walang tigil na dilubyo. Dahil sa kapalpakan mo, dahil hindi mo alam ang gagawin. Ito ngayon. Tusukin mo yan. Oo, yan, oh. Mukhang nasira na siya ng polboron. Oo, ha? Ito yung nararapat sa'yo, eh. Yan, yung jilong mo na laging sumisinghot ng white powdery substance. Yan, pag nakakita pa ako dun sa mga basura dun sa garahe, kasi yung mga pinaglalagay ko na dun sa garahe. Hindi ba nasunog na? Hindi ba pinagtatapon ko na? Pero kasi sa dami na nagbigay nito sa akin, ito yung ilong parang hindi na makasinghot si Bangag. Ayan na, ako na niya ng picture. Pero may picture kapag ganito yung itsura ng pag nakatira eh. Like it? Yan yung itsura ng Bangag. Kapag nakatira ng bonggang-bongga. Ako na yung salamin ko. So makita yung mga nagko-comment. Ayan. So, huwag niyo itong tularan. Ang taong ito, sabihin niyo sa mga anak ninyo, ito ang dahilan kung bakit maraming namatay na mga kawawang kababayan natin sa Bicol, sa Batangas. Nagkandamatay ang ating mga kababayan nang hindi nabigyan ng first aid or first responder dahil pinag-aabalahan nila yung mga pagko-concert, pagnanakaw. Dapat na literal to yung ginagawa natin. Alam mo yan? Yan, tingnan natin. Tingnan natin kung ano magiging itsura. Ito, BBM 2.0 pa. Papatahan 2.0 ng panggagago sa atin. Mali, kuha tayo ng posporo pa. Ha? Alam mo Bangag, kulang pa sa'yo to eh. Yung kaputahan mo lahat. Lahat ng kabangagan mo na ginawa sa Pilipinas. Panggagancho mo. Wala kang alam. Kapag nakipagkamay ka sa tao, napaka-plastic mo. Nako, orokan. Sobrang plastic. Tignan natin para bongga. Ayan. Kita niyo yan? Napaka-plastic po nitong taong ito. Hindi lang yun. Happy Halloween, ha? Sobrang ginawa niya sa inyo. Kaya talagang, ayan o. Grabe, mga kababayan. Kulang ang palito ko sa taong ito. Ayan siya. Okay. Nakita niyo na. Take a picture. Yan, yung ginawa. Okay? Nakita niyo na mga itad? Tayo na, nagiging si Chucky, oh. Kulang pa yan. Nakita ko kasi doon, nagpakalat-kalat eh. So tandaan niyo yung mukhang yan ha. Yan yung dahilan kung bakit nilubog ang mga bahay niyo. Kung bakit namatay ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan. Kung bakit nagugutom kayo ngayon. Kung bakit ang taas ng presyo ng bilihin. Samantalang sila nagpa-party-party lang sa Malacanang. Mismo Palangga. Kung totoo pa lang yung ginawa ni Palangga, maraming matuwa. Ayan, ho. Masaya. Pero yung mga taga Batanes, binabayo. Wala pang makain, walang tulong. My God. Ano na ang mangyayari? Oh, kaya kung ako taga Batanes, isusumpa ko to si Bangag. Romeo Cañete, isusumpa ko to, mantakin mo, binabayo kami ng pinakamalakas na bagyo, signal number 5. Ito na yata pinakamalakas ngayon, oh. Ayan, oh. Sipin mo yan. Hello, Pilipi Shop, no? Salamat sa pakulay. Sipin mo yan. Sus ko, grabe ang lakas.
Oh. Oh, tingnan mo. Kung ganyan bang kalakas yung bagyo sa akin, guys, kung ako tatay, hindi ko kayang makipagparte-parte. Kung ako malasakit, siguro sasabihin ko na lang, ilistan nyo na lang ako dyan, hindi ako po pwede na pupunta sa kasal, samantala yung mga mahal nating kababayan sa Batanes ay binabayo ng sobrang napakalakas na bagyo na hangin. Kailangan ko mag-monitor 24 oras. Wala, tinulugan lang niya yung Batanes eh. Mas inuna yung party-party. Sabi ni Chinay, tama yung sinabi mo, ma'am. Pwede naman proxy na lang, di ba? Para sa supervise siya ng relief ng mga taga-Batanes. Pwede naman. Padala mo na yung si Palaka, wala namang bilang yun. Kung ako, sasabihin ko kay Migaon, Migs, baka pwede, yung asawa ko na lang, kasi ako, mag-presko na ako 24 oras, at magpapadala ako ng marami pong relief goods, dahil may parating na bagyo sa Batanes, bahala na lang ho ang asawa ko dyan. Proxy na lang. Kasi, nakakahiya naman sa taong bayan, ginawa ako nilang presidente, para may maaasahan sila pagdating ng mga sakuna, dilubyo. Pero hito ako, magkipag-enjoy ako sa inyo, makipagpartihan ako sa inyo, parang hindi ko kaya yan. Kung totoong leader, ang problema nga ho, manhid. Sobrang anesthesia, general anesthesia. Sabi ni Romel, nabarang si Palaka. Wala, nag-trick or treats pa ang mga animal. Nag-trick or treats pa sila eh. Nag-i-enjoy sila ngayon. Wawa yung mga taga-Batanes. Sabi ni Venus Diaz, nako, hindi gawin ni Bangag yan. Di yan siya magpakahiro sa mga nasalanta ng bagyo. Takot nga maputikan eh. Di ba magaling si Tatay Diggs? Di niya hayaan. Nadanasin niya ng mga Pilipino. Hindi yung kasi yung bagyo, hindi mo man talaga maiiwasan. No? Darating naman talaga yan. Ang punto natin dito, gayahin nila si Tatay Digong na bago dumating yung bagyo, nakahanda na lahat. Hindi yung uunahin mo pa yung ganyan. Si Tatay Digong nga, yung nagkaroon ng sambuang, Marawi Seeds ba yun? Marawi Seeds ba yun, guys? No? Marawi Seeds ba yun? Marawi nga, Marawi o Sambuanga? Limutan ko na. Marawi pala. Tama? Marawi Seeds. Di ba nasa ibang bansa si Tatay Digong sa Russia? Marawi nga. Di ba nagkaroon ng putukan sa Marawi? Si Tatay Digong, pagdating sa Russia, hindi siya tumagal, bumalik. Nag-U-turn. Bumalik agad siya. Umuwi ng Pilipinas. Di ba sabi ni Chinay, yung sa Marawi na umuwi siya from Russia, yun nga eh. Yun yung may malasakit. Pero ito, kasalang, sa Davao lang naman yata yan. Ba't ayaw pa niya ipagpaliban yan? Ba't ayaw niya inuna yung pangangailangan ng mga taga Batanes? Gobernador na po yung nagmakaawa. Buang talaga. Kailangan ba talaga magmakaawa yung gobernador? Kailangan ba talaga lumuhod muna bago sila magbigay ng tulong? Sabi, Thailand yata. Sa Thailand ito, animal po. Sa Thailand ito? Putang ina, sa Thailand kinasal? Wala, tinamaan kayo ng kidlat. O kung sa Thailand ito, di lalalang mabubuwaysit tayo. Sus ko, Ginoo man yan. Wala na. Malala ng pag-iisip nito. Kung sa Thailand kinasal yan, buang yun. Tumakas ito papuntang Thailand. Actually, hinahanap ko kasi, naganap ako ng source, yung kung saan kinasal. Zero sila sa social media tungkol sa kasal. Nagbubukod tanging nakita ko to, yan kay Ibi Hugalbut. Diyan ko nakita.
Nang ko nakita guys, oh. Sabi na, o di ba? Bungga at ninong pa nila ang number 1 ng ngagba ng bayan. Huwag lang sanang mapaglihian ni Migaon. O di, hintayin natin sa mga susunod na araw kung ano pong magiging balita, kung saan ba ito ikinasal si Migs, kung sa Thailand, kasi wala pa naman tayong datos, wala pa naman tayong source, link. Ay puta, balikan natin ito guys, di natin ito palampasin. Sabi ni Bangag Bubong Marcos, sa Thailand naglabas ng pera, Thailand ang kumita sa mga ninakaw nilang pera ng bayan. So lalo tayo manggagalaitin ito guys kung sa Thailand po ito. Hintayin po natin yung update, balikan natin ito. Kasi hindi po pwedeng pakawalan natin ang isyong ito dahil binayo po tayo ng bagyo. Binayo po ng bagyo yung Batanes. Hello Lady L, okay lang ho sana kung walang bagyo, bahala kayo dyan. Ang problema nga lang ho, waldasin naman nila yung kaba ng bayan kahit walang bagyo. Romeo Cañete, dapat itali, hindi magpaalam, tumakas, walang pakialam. Sabi nga ng tatay niya, anong alam mo sa buhay? Wala kang alam. Ang alam mo lang parte-parte. Puro ka barkada. Puro ka good time. Wala kang alam. Buang. Oy, meron isa, sabi ni Fernan, bayaran daw ako. Nasaktan ka? Ito naman kasi. Bagyo ngayon, di ba? Ba't nasa sa kasal? Sabi ni May Spencer, sa Thailand nga sila nagpakasal kasi nandoon yung kaibigan ko sa Thailand. Hoy, May Spencer, baka meron kayong mga news yan sa Thailand. I-send nyo po sa Bisdak Pilipinas Messenger. Pestahan natin ito. Bara natin ng maskara itong mga ugag na ito. No? Pangatlo na nga, no? Totoo naman kasi na inunan nila yung kasal kumpara sa Batanes na binabayo ng bagyo. Totoo naman kasi na yung gobernador ng Batanes nangangailangan ng tulong dahil walang tulong dumating. Gusto niyo i-play ko muli? Yung konti lang, unahan lang. Para sa mga bagong dating, ito, tingnan niyo po. Sunod kasi yung bagyo na dumaan sa amin, kaya po ay wala akong nakakarating na barko. Nanawagan na po ako sa SWD at saka ho kay Yusef Nepomuceno at saka ho kay Secretary Isidoro. Sana po kayo makapagpadala ng C-130 dito para makapagdala po ng family food packs po dito. Nauubusan na ng food packs ang lokal na pamahalaan ng Batanes para sa mga residente na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Ayon kay Batanes Governor Mari Lucayco, may inaasahan sana silang paparating na supply ng food packs matapos ang bagyong Christina. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines. Tingnan mo! Hindi dumating yung food packs, inaasahan pa lang nila. Hallelujah! Unasan? Utakin na, nandun pala sa Thailand. Buang. Sabi nino, Bisak, nag-post nga si Princess Maui, picture ni Ngagba at Lisa sa Thailand. Huy, buhay! Barangin ko na talaga kayo. Pag hindi kayo tumino sa bansang ito, ipapakain ko kayo kay Dracula. Happy Halloween, hi! Pag ayaw nyo tumigil sa kagaguhan, ipakain ko kayo kay Pastor Dracula. Nasa kongreso pa naman to. Kainin mo, Pastor! Ayan, sus, bagay na bagay, animal, Bagay? Bagay na bagay. Sabi Jima, magaling best in costume.
House of Horror. Banal na aso. Trip siya. Mabilis pa sa kidlat pag happy-happy pero sa bayan makupad. Wala talaga tulog. Bagay na. Bagay, may dila-dila pa. Sabi ni Melodios, maghiwalay din yan. Ikinasal na yan. Lalo na binagyo, no? Ano na may bagyo. Makarma din yan ang mga nasalanta. Bukas hiwalay na yan. Dahil, sabi, hay nako, nakakasuka talaga to si bangag na to. Lasing ka na, ma'am? Ma'am DDR, nakabra ba yan? Ewan ko, bra yata yan, ma'am. Nakakalasing ba si bangag? Utang na, nakakahilo, no? Nakakasuka. Sabi ni Tulumar, kahit walang maskara si Abante, okay lang yan. Hindi na kailangan ng maskara. Pang Halloween, Oy, sabi ni Beat, Bangkok Church yan. Tika lang, alisin muna natin yung Halloween. Bangkok Church daw yan. Malapit sa US Embassy. Uy, tangina, yari kayo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!